Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Ito si Chinkita ng inyong pambansang World Coach. For July 22, sona na presidente, ano kaya ang dapat pagtuunan ng pansin? Yan ang tanong natin sa taong bayan. At ito naman mga comment ng ating mga netizens. Number 1, kalusugan daw. Dahil nga syempre, dahil sa nagdaang pandemya, dapat daw pataasin ang pondo ng ospital, pasilidad ng kalusugan, pagsasanay ng mga healthcare workers at darating ang panahon, magkaroon tayo ng universal healthcare coverage na para hindi na mamblema ang maralita nating mga kababayan sa pagbayad ng hospital bills. Pangalawa, dagdag pondo sa edukasyon. Ang pagsasanay ng guro, programang makakatulong sa online and blended learning. At syempre naman yung kalidad ng edukasyon na tugunan para makasabay sa ika nga pandaigdigan pamantayan. Pangatlo, pabahay din po. Syempre, yung mga informal settlers po na walang sapat na tirahan. At syempre, pagbubuti ng urban planning, pagpapatayo ng mga resilient na komunidad, lalo na pagdating po sa panahon ng kalamidad at climate change. Pang-apat po, food security po. Syempre, kailangan pangalagaan ng agrikultura at pangingisda. Suportahan ng mga magsasaka at mangingisda, pagpapalakas ng food security. Mahalaga rin ang suporta ng mga programa ng rural development para maiangat ang kabuhayan ng mga mangingisda at syempre naman, nagtatanim natin mga kababayan. At syempre naman, infrastruktura po. Tulad ng kalsada, tulay, transportasyon, komunikasyon para naman gumanda lalo ang koneksyon ng iba't ibang bahagi ng ating lipunan. At syempre naman, huwag nating kalimutan ang tinatawag nating social services, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Ang 4Ps, Pantawid Pamilya Pilipino Program, social pension din para sa mga tumatanda. At syempre naman, yung mga sektor po, lalo na yung mga kapuspalad na hindi makapag-aral po at magbigay na rin po ng allowance. At syempre, pagpito po, ekonomiya at trabaho rin po, yung mga tinatawag nating MSMEs, yung mga maliliit na negosyante. At lalo na, pagpasok po ng tinatawag nating digital economy or online selling, mahalaga ang pagsuporta ng training at pagbigay ng plataforma at magagandang internet access para sa mga kababayan natin para sila po ay makapagnegosyo. And last but not the least, huwag nating kalimutan ang pagprotekta ng kalikasan, ng kapaligiran at ng klima dahil sa climate change. Alam mo, dapat po maglaan din po tayo na magtanim ng mga puno para magkaroon tayo ng reforestation. Ayusin din po natin yung pagtatapon ng basura, waste management. At syempre, bigyan din natin ng pansin ang tinatawag na renewable energy. At syempre naman, paghandaan din natin yung mga sakuna na tulad ng bagyo, lindol at marami pang iba. Kaya nga sana naman po, itong mga hinaing Pangulo ng ating mga kababayan ay mabigyan po ng priority ng pondo at syempre mapalakas ang kapasidad ng pamahalaan na tugunan ang mga pangailangan ng mamamayang Pilipino. Dahil kami ay naniniwala darating panahon sa tamang pamumuno at syempre sa tapat ng pamumuno at syempre naman aangat pa rin ang ating bansa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Kabi-kabilang kilos protesta at may nagsunog pa ng effigy. Agaw eksena bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago ang SONA, mga senador at kongresista, balik trabaho na rin sa pagbubukas muli ng sesyon kanina. Bagyong Karina na may meligrong lumakas pa sa typhoon category. Ang update ihahatid mismo ng Pag-asa. US President Joe Biden, inatras na ang planong tumakbo muli sa halalan. Katandem niyang si Vice President Kamala Harris. Inendorso niyang panlaban kay Donald Trump. At Chris Aquino, malapit na raw bumalik sa bansa. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz chikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao.
Nakaabang na ang lahat sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon. Buong pwersa ang ating mobile journalists sa pagbabantay sa mga pangyayari kasabay ng ulat sa bayan ng Pangulo. Nasa Commonwealth Avenue sa may bahagi ng Commission on Human Rights sa Quezon City si Francis Orso. Habang nasa Commission on Audit si Denise Valdez Sancho. Para sa mga kapatid nating motorista, rumoronda na rin si Ivan Tarinque. Mula Batasang Pambansa naman, magbibigay ng latest si Mermon Reyes. At naroon na rin si Julie Baiza para magbalita tungkol sa mga paghahanda ng Pangulo para sa SONA. Bago pa man ang speech ni Pangulong Bongbong Marcos, nauna nang maglabas ng hinaing ang mga rallyista. Nagsunog pa sila ng effigy. Live mula sa may Commission on Human Rights, si Mobile Journal Francis Orso. Francis, ano ang update dyan? Cheryl, ilang oras bago ang ikatlong SONA ni PBBM, kasado na ang kilos protesta mamaya para sa kontra Marcos Jr. administration. Yes to Bini, no to PBBM. Yan ang pabirong panawagan ng ilan sa mga anti-Marcos protesters kaninang alas 6 ng umaga sa Commonwealth Avenue. Bukod dyan na ipinaglalaban nila ang kondisyon ng mga magsasaka, itaas ang minimum wage para sa mga manggagawa at makatarungan at patas na programa sa mga mahihirap. Pinakunahan ito ng bagong alyansang Makabayan Southern Tagalog. Present din ang grupong Piston, grupo ng mga magsasaka at Makabayan Black Groups tulad ng Gabriela at Kabataan Party List. Nagsunog din sila ng FPG kung saan makikita ang larawan ng Pangulo, Vice Presidente at nina US President Joe Biden at pati na si Xi Jinping ng China. Bahagi ng pagtitipon ng mga grupo ang mas malaking protesta na isasagawa mamayang alas 2 ng hapon na pangungunahan pa rin ng bayan. Dito rin inaasahang magsasalita ang Makabayan Black Representatives. Sa pagdalo ng libu-libong anti-Marcos rallyist, handa na rin ang mga pulis. Ayon sa pahayag ni PNP Chief Romel Marbil, kinatayang nasa 22,000 ang mga police personnel na nakadeploy para sa SONA. Makikita ang mga barikadang nakaharang sa Commonwealth Avenue para harangin ang mga magpoprotestang tatangkaing umabot sa Batasan Complex. Cheryl, bukod dyan, ipinag-utos na rin ni PNP Chief Marbil ang maximum tolerance pero hindi raw nila hahayaang may manakit sa mga hanay ng kapulisan at kapag nangyari yan, doon sila magsisimulang manghuli. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. Nagsagawa rin ng sariling pagtitipon ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos bago ang SONA. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Denise Valdez Sancho. Denise, nasaan kayo eksakto at kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa kabila nga lang ng katatapos na malakas na ulan at paghangin, marami-rami pa rin ang supporters ni PBBM dito sa labas ng COA building sa Quezon City. Alas 6 pa lang ng umaga ay nagdatingan na ang mga supporter ni PBBM dito mula sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Pagpatak ng alas 8, mas kumapal na ang dami ng tao. Ulan ready rin sila na may mga bit-bit tayo. Malapiknik din ang pagtitipon nila na kumpleto pa sa picnic blanket at baong pagkain. Hanggang mamaya na kasi sila rito bilang preparasyon sa concert na magsisimula mamayang 1 p.m. Iba't ibang performances ang nakahanda, kabilang sina Rodjun Cruz, Osang, Aramina, Jairi Lin at Magnus Haven. Present ang iba't ibang grupo na sumusuporta sa Pangulo. Sa mga nakausap nating supporter, talagang sinagana raw nila ang pagpunta rito kahit na maagang gumising at malayo ang pinanggalingan basta't makita raw ng personal ang Pangulo. Nang tanungin naman natin sila sa gusto nilang marinig sa SONA ni PBBM, update daw sa pagbaba ng presyo ng bilihin ang gusto nilang marinig. Lalong-lalo na kung tuloy pa ba ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Cheryl, para sa seguridad ng lahat, nasa 100 kapulisan ang dineploy dito around COA. At ang ilan nga sa kanila naki-enjoy na rin ito. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdez Sancho. Kahapon pa lang, naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang bahagi ng security measures para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Higit 20,000 pulis ang idineploy ngayong araw para magbantay sa seguridad.
Kaugnay niyan, makakausap natin si NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Major General. Sir? Alright, babalikan natin si NCRPO Chief Major General Jose Nartates Jr. Samantala, nagkansela ng pasok sa Quezon City para sa SONA pero may mga motorista pa ring naabala kanina. Mula pa rin sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, marami pa rin bang bumabiyahe dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, may pabugso-bugso pa rin ang ulan na nararanasan dito sa Commonwealth. Pero magaan-gaan pa naman ang daloy ng trapiko dito. Pero kaninang umaga, medyo bumigat ang daloy ng trapiko dito sa Commonwealth. Simula kaninang alas 8 ng umaga, sinara na para sa mga pampublikong sasakyan ang batasan IBP Road. Pero marami pa rin ang hindi nakaiwas na dumaan dito. Abiso lang din sa iba pang mga motorista. May zipper lane mamaya na ipapatupad sa southbound portion ng Commonwealth Avenue para po bigyan daan ng mga sasakyan ng opisyal ng gobyerno at mga bisitang pupunta ng batasang pambansa. Magbibuild up po talaga ang mga sasakyan sa parting ito ng southbound lane ng Commonwealth dahil babawasan ang isang lane ng mga sasakyang papuntang south. May alternate routes naman. Kung galing ng QC Circle papuntang Fairview, gamitin ang North Avenue at kumanan sa Mindanao Avenue. Kumanan muli sa Sauyo Road o Quirino Highway para dumating sa Commonwealth o papunta ng inyong destinasyon. Kung pa southbound naman galing Commonwealth, gamitin ang Sauyo Road. Gamitin ang Sauyo o kaya naman Quirino Highway. Kumaliwa sa Mindanao Avenue, kumaliwa ulit sa North Avenue hanggang sa maabot ang destinasyon. Sa mga kapatid nating galing sa Katipunan Avenue, pwedeng kumaliwa sa Magiting Street, tapos kumanan sa Maginhawa Street. Kumaliwa naman sa Mayaman Street hanggang sa maabot ang Kalayaan Avenue. Pero para sa mga light vehicles ang iyan, para sa mga truck na mula C5 o Katipunan, gamitin ang Luzon Flyover at kumaliwa sa Congressional Avenue. Paalala lang po ulit sa ating mga kapatid, hindi po suspended ang number coding ngayong araw. Bawal po ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 and 2 mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 at mamaya ulit ng alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ulit ng gabi. Cheryl, kaya sa mga kapatid natin na dadaan dito sa Commonwealth habang maaga pa, planuhin po ninyo ang inyong biyahe para iwas hassle po sa daan. Cheryl? Maraming salamat, Ivan Tarinque. Sa puntong ito, balikan po natin si NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl, at saka pakinig natin. Magandang tanghali. Major General, maagang sinimulan po ng iba't ibang grupo itong kilos protesta ngayong araw ng SONA. May nagsunog din ng effigy na una nyo na pong ipinagbawal. Ano po ang aksyon nyo laban sa mga pasimuno po rito? Hello, sir. Can you hear me? Cheryl, medyo Putol-putol po. Pakiulit po. Opo, I'm asking about dito po sa mga iba't ibang grupo po ng nagkilos protesta ngayong araw at may mga nagsunog nga din po ng effigy na sabi nyo nga po ay bawal ito. Ano ang aksyon po ninyo dito laban sa mga pasimuno? Tama po yan. Ang ating mga police, operatiba, kompleto po yan. Meron po tayo yan sa security at may nag-iimbestiga po at meron po intelligence aspect po kung saan dinocument natin lahat ng mga pangyayari. These pieces of evidence will be collated and assessed such that we will file the necessary charges against the prosecutor's office on ordinary filing na lang po upon identification of those who may be involved in violation of BP 880, particularly Section 13 and Paragraph G. And sir, bukod po dyan, may naitala ho ba tayong ibang untoward incidents? Napakaganda po ngayon, except for those scene violations. Napakaganda po, very smooth po, lalo-lalo na yung preparation ng ating kapulisan or the security task force.
Kasama na rin dito yung mga iba't ibang ahensya. And as well as itong ating mga protesters, whether rallies or protesters, ay naging matiwasay naman. Dito sa Metro Manila, iba't ibang grupo po, as far as dun sa Isitan, they tried to go forward papuntang Mindiola, pero ito po ay napigilan natin, napakiusapan natin at bumalik sila sa Isitan. Sa ngayong oras, nagko-converge na po sila, yung mga maliliit na mga protesters, nagkalat-kalat po sila. At papunta na po sila ngayon dito sa Commonwealth, particularly hanggang dito lamang po sila sa bandang Diliman Doctors Hospital, kung saan dyan sila binigyan ng kaukulang permit, particularly yung grupo ng Sanlakas at grupo ng Abayan at iba't ibang grupo po yan. Binigyan po sila ng permit 9:30 to 11:30 yung Sanlakas at alauna hanggang alas 5 ng hapon grupo ng Bayan. Ito nga po, nabanggit nyo na marami, libo-libo po ang nakatakdang magprotesta ngayong araw. Paano po nyo ito pinaghandaan? Okay. With the scene projection of rallies and protesters, whether anti-government and or pro-government, pinaghiwalay po natin yan. And so with the number of protesters, umabot po ng 8,000. And so with that 8,000, kailangan natin silang ma-ensure yung protection din nila, whether they are rallies. At meron din pong humigit-kumulang na 2,000 dito sa ating House of Representatives. Nandiyan po ang ating mga VIPs, nandiyan po ang Presidente, nandiyan po yung mga makikinig sa SONA. At iba't ibang mga ahensya ng gobyerno nandiyan po. And, we ought to secure these personalities and pati na rin po itong mga protesters natin. So we deploy the necessary resources that we have. Starting noong Biyernes, meron na po kaming initial deployment, skeletal pa lang po yun, hanggang alas 3 sa madaling araw or 4 a.m. this morning, nakadeploy na po sila lahat. And so far po ba hanggang ngayong araw, wala naman po tayong namomonitor na banta? Yung banta po is as of now, napakababa po ng threat level. But with that low threat, mas maganda po ay minaximize po natin yung the highest security level na ilalagay po natin dito sa activity na ito. Major General, papalo po sa halos 23,000 na mga pulis ang ipinakalat ninyo para magbantay sa seguridad ngayong araw. Although the past years, more or less, ganito rin po, no? More than 20,000 din ang ipinapakalat na pulis. Pero patuloy, may puna pa rin ang ilan na overkill daw po ang bilang na ito. Ano po ang sagot nyo rito? There's no such thing as overkill in any preparation, especially when we are talking about security aspects. Ito, nandiyan po ang ating presidente, nandiyan po ang iba't ibang VIPs. Hindi lang sila ang pinoprotektahan po natin dito. Pati na rin yung mga tao na nandito sa kalsada, lalo-lalo po itong protesters. Whether government or pro-government or anti-government. Kung term dito sa ICT or Information Communication Technology, meron. Alright, nag-freeze lamang po, nagkaroon tayo ng problema sa komunikasyon. But marami pong salamat sa inyong oras, NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. Susunod, mga batas na prioridad ipasa, inilatag sa pagbubukas muli ng sesyon ng Kamara at Senado. At mga paliparan sa buong mundo, nagkaaberya dahil sa system downtime ng software provider. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ayon sa kasabihan, health is wealth. Buti na lang sa pamamagitan ng TeleMed Pod na ito, one call away na lang si Doc.
Katuwang nina Congresswoman Stella at former Congressman Miro Kimbo, ang MWEL at PLDT dito sa teleconsult booth. Dito, one call away na lang si Doc kung ikaw ay magpapakonsult. Libre ang paggamit ng booth. Kaya naman, may 1,000 Marikenyo na ang natulungan nito. We try to augment their on-site doctors. Sinasabayan namin ang teleconsultation yon. So can you imagine, mas mabilis talaga yung takbo ng pasyente. Kada barangay mayroong tag-5 medical volunteers na nakatoka. 24 hours silang on-call. Kaya pag may kailangan ipakonsulta, mabilis kang mapupuntahan. Sa ngayon, isa pa lang ang teleconsult booth na magagamit ng libre dito sa Marikina. Kadalasan, 15 minutes ang average time na consultation time dito. Kami po yung pupunta sa kanila para sila po ay i-check up through online. Pwede po namin silang i-connect sa online doctors para makonsulta po sila. Hindi lang yan, dahil nag-partner din ng MWEL, One Life at Congresswoman Stella Kimbo at Miro Kimbo sa kanilang Clinic on Wheels, kanilang libreng mobile hospital. Kasama na dyan ang check-up at mga gamot. Kita talaga namin na kailangan talaga. Hindi pwede talagang sabihin sa ating kababayan na, guys, sorry, hanggang alasin ko lang. Kasi talaga ang pangangailangan sa kanila is 24/7. Sabi nga nila, mahal magkasakit. Kaya kung makakalibre ang medical consultation gaya nito, abay, samantalangin nyo na. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Bantay sarado na ang seguridad sa Batasang Pambansa ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, ilang oras pa ang hinihintay natin bago ang pagdating at ang pangatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero narito ang ilang updates sa pre-zona. Sa labas pa lang ng Batasang Pambansa, nagkalat na ang security personnel mula PNP, QCPD at PPOs. Naka-standby na rin ang BFP at ilang first aid stations. Umaga pa lang, marami na rin ang nadaanan natin mga rallyista at nagpoprotesta tulad ng sa May Home Depot, Commonwealth. Bago ang zona ng Pangulo, opisyal nang binuksan ang 3rd regular session para sa 19th Congress. Binigyan din ni Speaker Martin Romualdez ang 3 priority measures ni PBBM. At ito ang natitirang bill sa LEDAC o ang Legislative Executive Department Advisory Council. Amendments sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, amendments sa Agrarian Reform Law, at amendments sa Electric Power Industry Reform Act. Ito ang mga bubusisiin at aaralin ng Kongreso upang ma-address ang ilan sa mga pangangailangan ng bansa. Ipinasa na rin ang New Government Procurement Act para sa mas patas at competitive na procurement at ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA para naman maiwasan ang fraud at paghubog ng tiwala sa pagitan ng consumer, producers, investors. Ayon naman kay Senate President Cheese Escudero, magtatalaga pa sila ng legislative sessions tuwing Huwebes para mapaigting ang working days ng mga senador. Inaabangan naman natin din kung mayroong protest fashion na lalakad dito sa red carpet. Mahigpit din ang implementasyon ng liquor ban hanggang alas 6 ng gabi at ang nationwide gun ban sa NCR hanggang mamayang hating gabi. Sa ngayon, inaantabayanan pa natin ang mga dignitaries, bisita at mga opisyal na papasok at lalakad dito sa red carpet. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes. Nilatag na rin ng Senado ang kanilang legislative agenda na plano nilang trabahuhin bago matapos ang 3rd regular session ng 19th Congress. Dito ay giniit ni Senate President Cheese Escudero na hindi nila prioridad ang charter change. Mas tututukan daw nila ang mga mas importanteng panukala. Hindi raw factory ng mga batas ang Senado, lalo't hindi naman daw dapat nagpaparamihan ng naipasa ang Senado at Kamara. Tiniyak din nilang bubusisiin ng Senado ang 2025 proposed national budget. Nagpahayag din sila ng suporta sa posisyon ng Pilipinas sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa ngayon, suspendido na ang sesyon para bigyan daan ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa joint session sa Batasang Pambansa mamayang hapon.
Nanatiling top concern ng mga Pilipino ang pag-control sa presyo ng mga bilihin. Base yan sa June 26 to July 1 survey ng Okta Research na inilabas isang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan din ang tatalakayin sa SONA mamaya. Mula sa Batasang Pambansa, live na magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, handa na ba si PBBM para sa SONA? Cheryl, ready na ang Batasang Pambansa para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago nga yan, ano nga bang naging paghahanda ng Pangulo at ano ang mga aabangan natin? Itong weekend, SONA speech ang inasikaso ng Pangulo. Fine-tuning o kaunting pagsasaayos na lang daw ang ginawa ayon kay PBBM. Ano ba yung pinaka-inaabangan sa ulat sa bayan? Batay sa Okta tugon ng Basto Survey, ilan sa most urgent national concerns para sa mga Pinoy ang inflation, pagtaas ng sweldo at edukasyon. Marami rin sa mga mambabatas ang umaasang maririnig ang issue ng POGO at ano ba yung magiging direktiba ng Pangulo tungkol dito. Wala kasi nung lumawak ang issue niyan, wala pang naging pahayag si PBBM. Inaasahan din na magsasalita si Pangulong Marcos sa usapin ng China. Ngayong taon, ilang insidente ng panghaharas at naranasan ng mga mangingisda sa Ayungin at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Consistent ang pagkondena ng Pangulo rito. Patuloy din ang pag-iit niya sa pagpapatupad ng rules-based international order at international law. Sa ilang beses na pagtungo ng Pangulo sa ibang bansa, kabilang din yan sa mga natalakay niya. Inaasahan din na magsasalita si PBBM tungkol sa presyo ng bigas. Mula kasi noong kampanya hanggang sa maupong Pangulo, nangako siya na gagawing 20 pesos ang presyo sa kada kilo ng bigas. Kaya naman nagdaang SONA, paniguradong iulat ni PBBM sa bayan ang nagawa ng kanyang administrasyon. Kabilang dyan yung infrastructure projects sa sektor ng agrikultura, edukasyon at maging sa kalusugan. Ilang buwan na rin na umiikot ang Pangulo sa mga malalayong lugar sa bansa para magbigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. Cheryl, ilan lang yan sa mga inaasahan natin na mababanggit ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation address. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Nagprotesta rin ang ilang militanteng grupo sa Cebu City bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan at iba pa sa Balitang Dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mangod to sharing, nagsagawa ng kilos protesta ang mga progresibong grupo sa pangunguna ng Bayan Central Visayas para sa kanilang People's SONA kontra sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Kasama sa mga nagprotesta ay ang ACT Party List, NUJP Cebu, Piston Cebu, Kabataan Party List, Anak Bayan at marami pang iba. Nagtipo ng mga grupo sa Puente Osmeña Circle kaninang alas 9 ng umaga bago nagmarcha patungo sa sentro ng Colon Street kung saan may programang gagawin ang mga grupo. Pero bago yan ay nag-stop over muna sila ang grupo sa Regional Police Office sa Camp Serio Osmeña Senior kung saan nakaabang ang mga pulis na nakabarikada na rin. May programa rin sa harap ng police headquarters. May public viewing din ang Cebu City LGU sa harap ng City Hall grounds para sa SONA. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, pinasara muna ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan ang isang beach resort sa Barangay San Vicente, Olango Island dahil sa pagkamatay ng isang turista sa jumping balloon activity. Personal na pinaskil ni Mayor Chan ang cease and desist order para sa Pinky's Floating Cottage Rentals kahapon habang patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Ayon sa polis, namatay sa ospital ang 43-year-old na si Catherine Egam pagkatapos mabagok ang ulo sa jumping balloon. Ginagawa ang jumping balloon activity kung saan ang turista ay nakahiga sa dulo nito at tatalo ng isang staff sa kabilang dulo para tumilapon sa dagat ang turista. Pero ang nangyari kay Egam ay sa balloon pa rin siya tumama at hindi sa dagat. Nakausap pa raw ng staff si Egam at sinabi nitong masakit ang lieg. Nadala pa siya sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island. Pagkatapos ay nilipat sa isang ospital sa Cebu City kung saan siya binawian ng buhay noong July 19. Mao ka na ang balitang dako karong adlaw. Ikan diri sa Sugbo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Naperwisyo ang maraming pasahero sa mga paliparan dahil sa IT outage sa buong mundo nitong weekend. Mahigit 40 flights ang kinansela nitong weekend dahil sa aberya. Kaya maraming pasahero ang stranded at inabot ng magdamag sa airport.
Nahirapan din sila sa pag-check-in pa lang. Paglilinaw naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT, hindi konektado sa hacking ang nangyaring global IT outage. Nag-ugat daw ito sa nangyaring aberya sa systems update ng software provider na Microsoft na ginagamit sa iba't ibang computer sa mundo. Tinawag ni DICT Secretary Ivan John Uy na isa sa pinakamalaking palpak sa information technology field ang nangyaring software outage ng Microsoft. Para pag-usapan yan, makakasama natin si DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang tanghali, Cheryl, at sa ato nakikinig ng One Balita. Yusek, unahin po muna natin yung kumakalat na video umano ni Pangulong Bongbong Marcos na tila may hinihit-hit daw sa video screen. Fake video raw po ito. Yes, thank you, Cheryl. We are very happy to clarify that. According to our analysis, it's a fake video. Mapapansin ninyo that the lighting is not consistent. Parang nandito maliwanag, the rest is madilim. And then let's also go to the very evident evidence. No, sinabi nila enhanced. Sinabi nila mismo na in-enhance nila yung video na yon, which actually tells us that it is edited. We also have various tools that we check with that we can confirm that this is really an edited video or a fake video. Kung yung mga taong bayan, we advise also to try to go to Google, search for video and search for the photo. Hindi kayo makakahanap ng eksaktong photo or video that involves the president if you use that fake video na pinapaviral ng Maisog Rally. Pinaviral ito ng Maisog Rally sa US at saka sa Canada at saka ni Maharlika. So paano po natin mapapanagot yung nagpapakalat nitong fake video na ito? I think they're very smart. Linagay nila sa US, doon sila nagpakalat sa Canada, and they're not providing us the authentic or whatever is the source video. That said, we will try to find a way using our kasi meron namang cyber libel, etc. No? We will try to find a way to be able to file charges against them. Basta ang gusto ko lang sabihin, we are already talking to Facebook, we're already talking to YouTube and TikTok. As we speak, they're already being taken down, which is a confirmation by these social media platforms themselves that this is really not an authentic video of the president. Alam nyo, yung tenga pa lang, halata mo na. Yung tenga noon nakalabas, yung lobes ay nakapasok. The president's lobes are a little bit more prominent from the middle. So doon pa lang alam mo na it really is a fake video. Yusek, nakakuha na rin ho ba tayo ng detalyadong impormasyong kaugnay nga dito sa nangyaring software outage? So this is a global software outage. Hindi namin wala kaming eksaktong numero. Ito nga yung gusto namin sabihin na dapat talaga meron tayong cybersecurity law that mandates reporting. But based on our informal monitoring, a significant number of banks ang tinamaan. Yung airport mismo natin tinamaan, and tinamaan din yung karamihan sa mga flights. And this is not only here in the Philippines but elsewhere in the globe. In fact, nung nangyari ito, we were in the United States with the Secretary to finish the first US-Philippines Cyber Digital Policy Dialogue. At na-delay din kami because even in the United States, from San Francisco, yung flight pabalik ng Maynila, ang daming delays. There's a lot of people, there's a lot of chaos. Ang nangyari po dito, ang totoo pong tinamaan ay yung isa pong system na ang tawag ay CrowdStrike. Nagkataon na si CrowdStrike ay system din na ginagamit ni Microsoft para sa kanilang cybersecurity. Kaya nung nag-update ang CrowdStrike, di ko rin maintindihan bakit sila nag-update ng Friday. Nag-update sila ng Friday, tinamaan ngayon yung Microsoft because Microsoft is using CrowdStrike. Nung nagre-restart ang mga servers ng Microsoft globally, so all online systems of Microsoft took some time before they can come up. Ganun po. No? It's a global outage. In fact, a lot of people are already saying this is the largest global ICT outage. We thought during the Y2K, kakala natin magiging malala yung Y2K, pero it was not, because it was well prepared. We were well prepared noon, but this one is really a big thing. In fact, until now, the CrowdStrike issue has not been fully resolved yet, and their CEO
has been issuing advisories regarding how to resolve this issue. Kasi hanggang ngayon din po sa mga airport, nagkaroon ng chain reaction, nagkakaproblema, ang dami pong flights na cancel at hindi lamang isang araw or same day na naayos. Kumbaga, 1 or 2 days pa nakakasakay yung mga pasahero po ng eroplano sa ibang bansa. Correct. Kasi ito, cascading effect na ito. You had a full 12 hours of downtime. So, ang daming eroplano noon. You can imagine. And ang dami na stranded. But as of our monitoring, Microsoft online services has been up already. But those who are using CrowdStrike, yung mismo, kasi yung mga bangko, may mga cybersecurity systems din sila. It was provided by CrowdStrike. Ito medyo nahihirapan wala pang automatic way of trying to resolve it. Pero mukhang the Microsoft systems has been resolved already. Kasi as of our monitoring this morning, all of the online systems, including Azure, including Microsoft Office 365 has been restored for Microsoft. Pero yung CrowdStrike, marami pa din. This is how important supply chain is. No? So Microsoft, wala siyang problema. Pero yung ginagamit niya mga vendor, yun yung tinamaan. So naapektuhan siya. You know how big Microsoft is. That is to say, CrowdStrike is also a very large cybersecurity firm. Approximately 20% of the XDRs in the world, extended defense and response systems, is CrowdStrike. Ano po ang pwedeng matutunan natin dito, Yusek, sa nangyaring software outage? May panlaban ba tayo sakaling maulit ito o mangyari sa mga ahensya ng ating pamahalaan? So ang pinakamalaking lesson dito is that hindi na sapat ngayon na yung kumpanya mo lang, tulad ng mga malalaking bangko natin, ang merong magandang ICT governance or policy or procedures. Ibig sabihin, kailangan i-monitor mo rin yung mga supply chain providers mo. So kung sa gobyerno, hindi lang tayo mag-i-implement ng magandang sistema o ng magandang mga proseso, kinakailangan bantayan din natin na yung vendor natin, meron din silang magandang proseso. Kasi makaka-apekto yun sa ating operasyon. Ganun yung nangyari sa Microsoft. Si CrowdStrike, supplier niya, nag-release ng update on a Friday na mali. So, naapektuhan din siya. No? So, I think that's the largest, that's the main lesson that we can learn here. That the supply chain and our systems are now intertwined. And that one failure in that entire chain can affect the others. Dati kasi kapag ka nag-down isang bangko lang yan eh. Pero nakita nyo, no? Isang system ang nag-down, naapektuhan ng mas malaking system, naapektuhan ng mga bangko, naapektuhan ng mga transportation systems. So far, yun naman ang dalawang major na tinamaan. Napansin namin, government agencies are still functioning. The grid, the power grid, the water grid are still functioning. Pero ang pinakamalaki talagang tinamaan is banking system at saka transportation systems. Marami pong salamat sa inyong oras, DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. Magandang tanghali mga kapatid. Ikatlong State of the Nation address na ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya. Dito niya i-report sa taong bayan ang kanyang mga nagawa at gagawin sa susunod na mga taon. Ang tanong namin sa inyo mga kapatid, ano ang ine-expect mong marinig sa SONA ni PBBM? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito. Yung matulungan po niya sa kaming mga mahirap. Huwag naman pong kami mahirap, babaliwalain lang naman. Yung priority rin kaming mga mahihirap sa buong lipunan. May halaga rin kami, may silbi rin kami sa lipunan. Pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Kasi kung laging tataas ang sahod, tataas din ang bilihin, useless lang din yung pagtaas ng sahod. Yung issue po sa patungkol sa West Philippine Sea, kung kamusta natin ng lagay. Kung ano na ginagawa ng gobyerno para ilaban yung teritoryo natin. I'm hoping naman po na magbigay rin po siya ng pansin po sa mga ibang issues naman po na hindi rin po masyado na-focus. And I hope rin po na sana ma-mention po rin po yung mga issues rin po regarding sa poverty, human rights, pati sa phase out po ng GP. Sana i-address niya rin yung problema sa presyo ng bigas na sinabi niya na magiging 20 pero ang nangyari ay yung pamasahe natin ay naging 20 at yung mga presyo natin lalong tumataas. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang
pantanggal umay sa pananghalian. Muling binaha ang Davao City dahil pa rin sa malakas na ulan dulot ng habagat. Yan ang balitang dako ni Bril Montalvo. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa Barangay Baliok, Davao City. Bumaha kasi ang Susana Home Subdivision dahil sa malakas na ulan pasado alas 6 ng gabi nitong linggo. Sinabayan pa yan ng matatalim na kidlat. Sa kabila nito, walang takot na nilusong ng residenteng ito ang baha. Ganito rin ang sitwasyon sa isang residential area sa Upper Piedad sa Turil. Halos pumasok na sa mga kabahayan ang rumaragasang tubig. Agad namang nagsagawa ng preemptive evacuation ang Barangay Bangkas Heights sa mga residenteng apektado ng flash flood sa kanilang lugar. Sa Turil Public Market naman, umabot na sa tuhod ang umaagos na baha. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang National Highway sa Turil proper, kaya stranded ang ilang motorista. Parehong sitwasyon din sa National Highway ng Barangay Tibungko. Ayon sa Office of Civil Defense 11, resulta ng masamang panahon dulot ng southwest monsoon o hanging habagat ang malakas na ulan sa Davao City na tumagal ng halos 3 oras. Patuloy pang nagsasagawa ng assessment ang LGU sa pinsalang iniwan nito sa lungsod. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Nagbabagyang lumakas pa sa typhoon category ang bagyong Karina. Para sa update, makakausap natin si Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Magandang tanghali sa iyo, Veronica. Ano ang mga lugar na apektado ngayon nitong bagyong Karina? Magandang tanghali din po sa inyo, Cheryl, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. So, inaasahan nga natin yung mga naapektuhan ng tropical cyclone wind signal nitong si Karina, signal number 1, sa eastern portion ng mainland Cagayan, kabilang ng ang eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng Isabela. Sa mga malalakas ng pag-ulan naman, nakakaapekto ngayon or nagdadala ito ng moderate or heavy to intense rain sa may extreme northeastern portion ng mainland Cagayan, at heavy or moderate to heavy rain sa Babuyan Islands at ang eastern sections ng mainland Cagayan, pati na rin sa Isabela. Kamusta ang kilos nito? Saan ito? Ano ang forecast track nito, Veronica? Po, kasalukuyan, ito ay kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So, yung forecast track niya, inaasahan natin na mag-move siya generally northward from today until tomorrow. And then, posible itong bumilis bago mag-northwest sa remainder ng ating forecast period. Inaasahan bang magla-landfall ito? Sa kasalukuyan, hindi natin nakikita yung landfall scenario or mababa pa rin po yung tsansa ng landfall scenario nito. Although kahit hindi siya magla-landfall, yung kanyang rain bands naman nagdadala ng mga paulan sa may silangang bahagi ng northern Luzon at eastern Luzon area. And then, naka-enhance ng habagat kaya nagiging maulan din sa western section ng bansa rin po. At ito, kailan inaasahang maaabot ito sa typhoon category? Ngayong inaasahan nga po natin na
Ngayon kasi nasa severe tropical storm category ito. Tapos kung magiging typhoon category, pwedeng maka-reach in the next 12 hours po. At okay, once na mag-typhoon category ito, mas malawak ba, mas maraming lugar ang maaapektuhan? Kumusta magiging panahon natin sa mga susunod na araw? Hanggang kailan itong mga pag-ulan, Veronica? So kung magiging typhoon category po ito, ay naasahan lang naman natin ay yung mga lakas ng hangin. Although kapag mas lumakas nga ito, posibleng mas malakas din yung maging hatak nito sa habagat at mas maging marami din yung mga areas na posibleng maapektuhan ng malalakas na hangin po. Kamusta magiging panahon natin dito sa Metro Manila, lalo na mamayang hapon para sa SONA ng Pangulo? So ngayong araw ay occasional rains ang inaasahan natin sa may Metro Manila area. So asahan nga din po natin yung mga bugso, malalakas na ulan, pwede rin naman po kahit po sa hapon, posible pa rin po yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan rin po. Maraming salamat, Pag-asa Weather Forecaster Veronica Torres. Nagkasundo na raw ang Pilipinas at China kung paano ang magiging sistema sa paghahatid ng supply sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, provisional arrangement lang ang kasunduan. Teritoryo raw nila ang Ayungin Shoal, kaya pumayag lang daw sila na hatiran ng supply ang BRP Sierra Madre kung magpapaalam at i-inspeksyonin muna nila ang ihahatid na supply ng Pilipinas. Paglilinaw naman ng Department of Foreign Affairs, hindi ito ang laman ng agreement. Hindi raw mababago ang posisyon ng Pilipinas na parte ang Ayungin Shoal ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Kaya mitikuloso at maingat daw na binuo ang kasunduan sa China para pahupain ang tensyon. Isiniwalat ng mga otoridad ang iba pang nagaganap na scams sa mga ni-raid na iligal na pogo sa Pampanga at Tarlac. Magbabalita si Rainiel Pawid. Kinukuryente sa dibdib ang hubot-hubad na lalaking ito, habang ang isa pa nakatali naman sa frame ng kama habang kinukuryente ang kamay. Ang ilan pa hinahambalos naman ng baseball bat. Ilan lang ito sa 15 torture videos na hawak ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nangyari raw ito sa loob ng iligal na pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga na ni-raid kamakailan. Magpapadala ng torture videos itong mga sindikato. Pinadadala sa pamilya dahil ang pamilya yung pinagbabayad nila eh. So ngayon, yung pamilya humihingi ng tulong sa Chinese Embassy or embassy concern, kung Malaysian siya o Vietnamese. Papadala sa embassy, yung embassy naman pinadadala sa amin. Bukod sa torture, talamak rin ang love scam sa mga ni-raid na Pogo Hub. Base sa tinatawag nilang package story, isang Pogo worker na turned scammer ang magpapakilala sa mga biktima. Karaniwang target ang mga lalaking edad 35 pataas na taga-Amerika at Europe. Pinupuntirya raw ang mga single, hiwalay sa asawa at mga taong may emotional problems. Magpapanggap ang scammer na mula sa isang broken family pero nagsumikap na makaahon sa hirap. Sasabihin din daw nitong nag-aral siya sa Singapore at lumipat sa Malaysia para magsimula ng bagong buhay. May training room sila eh. Tuturuan ka paano ka gumawa ng yung package story na yan. Nag-assume sila ng character. Magpapadala pa raw ang scammer ng mga larawan mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay. Pero ito pala, set up lang sa loob mismo ng Pogo compound. Sa oras na mapaibig na ang target, aayain na ito ng scammer na mag-invest sa cryptocurrency. Ang mga scammer, tinutulungan pa raw ng mga psychology expert. Tinitingnan nila kung saan ka weak, ang weak point mo is yung sawi ka sa pag-ibig, di ba? O kaya ang weakest point na nakikita nila sa'yo dahil sa nakalagay sa profile mo, ikaw ay beauty, di ba? Naghahanap ka ng kalinga. Hanggang 18 oras sa isang araw ang trabaho ng mga scammer. Sa oras na hindi maabot ng empleyado ng Pogo ang kota sa panloloko, dito na siya dadalhin sa loob ng torture room. Kung naisipan naman niya na umalis na o mag-resign sa loob ng Pogo compound, kinakailangan niya magbayad ng 150,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Dahil dito bumuo na ng task force ang Department of the Interior and Local Government at PNP para mahigpit na ipatupad ng mga mayor ang pag-inspeksyon sa mga establishmento sa kanilang lugar tulad ng mga Pogo.
with all of the visitorial powers na sinabi na given to the mayors, given to each national and local agency, pagsasamahan nito para lamang i-mapping out ang mga illegal activities on the ground ng lugar. Pabor dito ang Pampanga Provincial Government. Sa mga nagdaang pagdinig kasi, isa si Porac Mayor Jean Capil sa nagsabing wala siyang alam sa illegal na pogo sa kanilang lugar. Sabi niya, hindi niya alam, hindi niya kilala yung investor, at saka hindi niya alam na natayo lahat yung 46 building na yon. Nilinaw naman ng PNP na hindi sangkot sa illegal na pogo ang mga pulis na na-relieve kamakailan sa pwesto sa Bamban at Porac. It's more of their incompetence, not their involvement. But incompetence, bakit nagyayari po to? Kaya po sila nare-relieve. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Tuluyan nang umatras sa kanyang re-election bid si US President Joe Biden. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, sinabi ni Biden na nagdesisyon siyang wag nang tanggapin ang nomination ng Democratic Party para tutukan ang natitirang panahon sa kanyang termino. Dito na rin niya formal na inindorso ang kanyang katandem na si Vice President Kamala Harris. Agad naman tinanggap ni Harris ang endorsement ni Biden. Nangako siyang pag-iisahin ang Democrats para talunin si former US President Donald Trump. Hola Cheryl, hola mga kapatid, ready na nga ang red carpet dito sa Batasan Pambansa. At syempre ready na rin tayo, nakidalagang Filipina na rin tayo. Pero okay, hindi ito fashion show ano. Talagang yung mga nakita pa natin so far, talagang gusto nilang ibida yung mga Filipino textiles, Filipino designers, at husay talaga ng creation ng bawat Pinoy. Talagang from foot hanggang kanilang mga accessories, lahat gawang Pinoy. Parang ganito. O, diba? Yan talaga ang gusto nating isulong this year at yung mga guests natin dito sa State of the Nation so far. Pero ito yung mga ibang nakalap natin na outfit, syempre, ng presidente at ng iba pang mga dadalo rito sa SONA. Watch this. Isang araw bago ang SONA, ibinahagi sa Instagram account ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga paghahanda. Ayon naman sa Presidential Communications Office, gawa ng mga artist mula sa Lucban, Quezon, Taal, Batangas at Aklan ang barong na isusuot ng Pangulo. Inaabangan din ang damit na ilalakad ng mga mambabatas at iba pang personalidad sa red carpet ng Batasan Pambansa. Si Senadora Loren Ligarda na palaging naka-Filipino-made outfits, magsusuot naman sa SONA ng Maria Clara-inspired ensemble. Celebration din daw ito ng Filipino heritage. Si dating Senate President Mig Zubiri, recycled tesoros barong daw ang gagamitin. Hindi raw kasi siya naniniwala sa fashionista look sa pagdalo sa SONA. Protest barong naman ang isusuot ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. May pinta ito ng mga kabataan sa harap habang sa likod ay may kamao at bald eagle na sumisimbolo raw sa paglaban sa aggression ng US. Habang ang asawa ni Senador Coco Pimentel na si Special Envoy to United Arab Emirates Catherina U. Pimentel, isang draped Filipiniana gown na gawa ni Jobes Estrella ang isusuot. Isa rin sa aabangan ang kakanta sa pambansang awit na Lupang Hinirang. Ayon sa PCO, napiling aawitin nito ang Bicolana at World Championship of Performing Arts 2024 champion na si Bless May Alipopo Abagat. My gosh, eto sumegway naman tayo sa ibang showbiz news. Siyempre, hindi nakaligtas sa atin ang impormasyon na malapit na palang bumalik sa bansa si Queen of Talk Kris Aquino at ang kanyang anak mismo ang nag-share ng chika na yan. Ano? Yan at ang iba pa sa report na ito. Uuwi na sa Pilipinas for good si Kris Aquino. Sa panayam ng The Philippine Star kay Bimbi, ibinahagi niyang magbabalik bansa ang kanyang mommy sa Setyembre. Miss na raw kasi nito ang kanilang pamilya at mga kapatid. Sabi pa ni Bimbi, papunta na sa pagaling ang kanyang mommy Kris. Pero aminado siyang nahihirapan si Kris sa gamot na ito, pero fighter daw ang kanyang mama. Taong 2022 pa nasa Amerika sina Kris para sa pagpapagamot sa kanyang autoimmune diseases. Kamakailan lang nang umuwi sa Pilipinas si Bimbi at ang kanyang kuya Josh. Na-meet din nila si First Lady Liza Marcos na ayon kay Bimbi ay really nice. Inalok daw sila nito ng tulong sa kanilang travel needs.
Sabi pa ni Bimby, kung may mag-aalok ng kindness ay dapat itong tanggapin dahil pagiging rude kapag tinanggihan yan. Unang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakaanak ni na Bimby at Josh si First Lady Liza. Ang kapatid kasi ni FL ay napangasawa ng nakatatandang kapatid ni dating Pangulong Cory Aquino. Bumisita naman sa Jabberwockies ang Nation's Girl Group na Beanie. Viral nga ito. Naka-Jabberwockies costume pa sila. Tila, sagot nila yan sa netizens na binash sila sa pagsusuot ng mask at jacket nang bumisita sa Cebu. Pero hindi pa natapos ang netizen dahil kinundina niya naman ang Jabberwockies attire ng Beanie. Hindi raw kasi yan ang airport attire. Tila nag-open letter pa nga siya kay Pangulong Marcos. Sa kabila niyan, naging successful naman ang event ng Beanie sa Gensan. At syempre, Cheryl, gusto ko lang din i-chika na bongga. Mas maayos na nga dito ngayon sa South Wing ng Batasan Pambansa. As in, may pa-aircon na rito at hindi na talaga nahuhulas yung press ng todo-todo. So talaga looking forward na kami abangan yung mga VIP na dadaan dito at mga guests ng State of the Nation 2024 ni BBM. Anyway, yan muna yung latest mula rito. Mamaya i-chika ko pa sa inyo sa News 5. Back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.